So yun mga Lodi, ito na yung aming part 3 ng aming pagpapalay ni Papa. Kung makikita nyo guys, so ayan na nga, sipag at syaga, talagang dugot pawis talaga yung bawat puhunan ng mga magsasaka mga Lodi. At syempre kasama ako dyan at si Papa. At ayan na nga, nag-lunch na kami ni Papa. So kakatapos lang namin magpalay dyan ng mga tanghali na yan. At kung ganito ba naman yung ulam na kakainin mo, talagang gaganahan ka sa pagkain mga Lodi. At lalo na merong sili mga Lodi. So yun, uragon talaga dahil Bicolano kami guys. So ayan, talagang mahilig kami sa sili mga Lodi. So yun na. Ito na nga si Papa mga Lodi. So last na baitang na yan mga Lodi ng pagpa-landmaster ni Papa mga Lodi. So yun, nung bumalik kami ng mga 1 PM na yan mga Lodi. So natapos niyan si Papa ng mga 2:30 ng hapon mga Lodi. So last na yan ng kanyang pagla-landmaster. At ako naman, at umuwi na si Papa niya ng mga 2:30 PM. So ako naman mag-start ng landmaster mga Lodi. So maraming beses kasi yan na ginagawa mga Lodi para maputik mo yung yung lupa. So mga 3 beses siya mga Lodi bago sa pagkayat. Ibig sabihin ng pagkayat mga Lodi, yung pipinuhin mo na talaga at para pinong-pino na talaga yung putik na pagtatanaman mo ng palay para mas madali siyang taniman at sabuyan ng palay na itatanim mong mga palay mga Lodi. So ito na nga guys, dahil mag-isa na lang ako dyan guys at umuwi na si Papa. So paanda rin ko na yung makina namin mga Lodi. So syempre wala akong kasama at nilagyan ko lang ng pabigat yung yung dulo ng handle dun sa may dulo. Kung mapapansin nyo guys, makikita nyo yung sakong puti mga Lodi. Merong nakapaloob dyan na 2 bato na pabigat. So yan guys, yan sa may handle na yan mga Lodi. Kasi para pag binira ko yung makina mga Lodi, hindi siya tumaob mga Lodi yung makina mga Lodi. So yan, tinali ko na muna yung pambira namin sa makina mga Lodi at ayun yung aming gasolina. At syempre, ayan, check ko muna yung mga kailangan i-check at syempre ibabalik ko yung pump belt niya sa makina at sa landmaster mga Lodi. So ganyan lang yung pagbalik ng pump belt mga Lodi. So ginagawa ko yan kapag ibibiray ko na yung yung makina para mas madaling mabuhay or umandar yung makina. So ayan na nga, tatanggalin ko na yung sako na merong 2 bato mga Lodi at ayan, syempre paandarin ko na yung landmaster namin at yan yung dulo niyan at dandahan ko lang siyang ibababa at ayan na, at umandar na yung aming landmaster mga Lodi. So yan paikot-ikot kong gagawin yan at hanggang sa matapos. So meron kaming pattern na ginagawa niyan mga Lodi sa pagbubungkal ng lupa na yan mga Lodi. So yan na yan, siguro mga pangatlo ko na yan na paglalandmaster mga Lodi. So yung pinakahuli niyan ay yung pang-4 or pang-5 mga Lodi. Yun na yung pinakapino talaga na makikita mo sa palay mga Lodi at madaling taniman na yun ng palay mga Lodi. So ipapakita ko mamaya kung ano yung itsura ng pinong-pino talagang lupa na pwede na pagtaniman ng palay mga Lodi. So dito mga Lodi, hindi kami nagtatanim ng palay mismo talaga na yung tumubo na mga Lodi. Kasi sa iba, papatubo muna sila ng palay at sa kanila itinatanim sa lupa. Pero kami, sinasaboy lang namin yung palay mga Lodi. So ito na nga guys, yung yung pinakakayat ng aming palayan. At syempre, lalagyan ko na siya ng ng mga kali mga Lodi. So parang ganito guys, hinihilahan ko siya ng balde na merong bato at yan parang yan parang kali or parang pagdadaanan ng tubig kasi meron pa siyang mga tubig-tubig mga guys. So hindi pa namin pwedeng taniman yan o sabuyan ng palay dahil meron pa siyang mga tubig at baka mabulok lang yung palay. Kailangan talaga mabawasan yung tubig. So ganyan guys. So kung mapapansin nyo guys, diba may tubig. So syempre dahil na hilahan ko na yan ng balde na merong bato at yun. So yan, ginagawa ko naman yan, ganyan. So medyo mabusisi yan mga Lodi at napakahirap gawin yan at yun nga, nung natapos ko na yan, tsaka naman umulan ng malakas mga Lodi. Kaya ayan, so kinaumagahan ko na gagawin yung pagsaboy ng palay mga Lodi. So yan, kung mapapansin nyo guys, talagang inulan kami dyan ng napakatinding ulan mga Lodi at parang bagyo. So ito nga kipapa at yung sa akin napakaraming tubig na mga Lodi. So hindi talaga pwedeng taniman ng palay yan at sayang talaga at kakatapos ko lang talagang lagyan ng kali or yung ko talaga yung mga tubig pero inulan naman kami at sabi ko bukas na lang pagsasabuyan natin ng yan ng palay mga Lodi. So ito na yung aming part 3 ng pagpapalay at napakaraming sakripisyo at maraming salamat guys, sa part 4 na tayo.